Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga muna natin itong nagpapaligsahan kung sino magiging number 1 sa batch 1 sa loob ng Oblo. Diba? So nabalitaan nga natin na marami na po, no? Marami ng pagbabanta ang natatanggap ng mga na-feature natin sa mga channels natin. Attorney Libayan, Teacher Mark, Kaayo, Mang Rene, si Apoluna, pati sila daw mapapasama sa OBLA. Eto lang guys 'no, ito naman pinag-uusapan na natin. Eto bigyan ko best example natin si Super DM, okey. As he claims na siya ay isang mahirap and all. Eto humihingi ng tulong kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Natulungan ba ni Raffy Tulfo? Mamaya guys pag-uusapan natin yung padrino system. Fe-feature natin dito si Super DM. Tanggapin na natin sa mga sarili natin na hindi sa lahat ng panahon, lahat ng tao ay kayang tulungan ni Raffy Tulfo. Okay? Kung titignan nyo nga guys, no? Kung titignan natin dito, ginawa ng daily dose ni ano. No? Halos araw-arawin niya si Raffy Tulfo. Imagine niyo. Magkano nakinita dito ni ano, ni Super DM sa pag-atake niya kay Raffy Tulfo? Kami ba, say for example, kami ba? Naringgan nyo kami, na ganyan kami? Pero so far, itong taong to, mas matitindi pa sinasabi, mas matitindi pa mga nasasabi nitong taong to, kumpara kay Attorney Libayan or any of us combined. Oh. Abot langit na ba ang pananakot na ginagawa nyo rito na mapepreso to, na masa-cyber libel ito? Imagine niyo kung gaano na karaming nakanood ng video niyo para tuloy itong nakikipagkarera. Ano, sa totoo lang, no, si Super DM yung best example natin na hindi lahat ng tao at mahihirap natutulungan ni Raffy Tulfo. Kung hindi natutulungan, hindi kayang tulungan, or hindi nabibigyan ng atensyon. No? Mahirap na lumapit kay Raffy Tulfo, dumirekta na, pumadrino na, pero ayan, ginamit ang social media para ilabas yung saloobin niya, yung sama ng loob niya. Yung naranasan niya, yung hindi nakikita natin. Etong taon to, si Super DM, lumalapit kay Raffy Tulfo dahil gusto niyang tulungan ng mga kababayan niya. Well, etong si Tita A, si Miss Alona, iba naman yung approach niya. Nagsasalita siya dahil hindi niya na masikmura yung nararanasan ng mga tao pag naipatulfo. Kasi maliban sa sinasabi ng mga nagpatulfo, syempre may mga side comments doon si Idol. 'Di ba? Kaya kung papakinggan mo tong dalawang to, parehong may puso sa tao. Parehong nagsasalita para dun sa mga tao. Ngayon, kung pupunta tayo dito kay Super DM, pakinggan natin yung latest niyang video. Hindi niya talaga tinitigilan si Idol eh. Punta muna tayo dito. Lahat na ay libre. Yung problema ay napakasimple. Gumawa ka ng batas na ipagbawal ang PTA. Hindi yung magpapasikat ka pa sa nakararami. Pangulo! Di ba ayaw mo sa budget ng pangalawang Pangulo? Hindi dapat sinali mo na rin ang budget ng Senado at Kongreso. Hindi kami nakikipag-away pero isa lang naman ang aming gusto. Sigaw ng taong bayan, ilabas ang resibo. Nagmamalinis tayo dito.
Sige, kung lahat pala tayo honest, bakit palagi tayong inilista sa international law? Kaninong linya yon? Sa dating senador na si Miriam Defensor Santiago. 'Di ba? Ito si Super Dihem, ginawa niya ng hanap buhay ang tirahin. No, batikusin si Idol. Tapos sasabihin na naman ng mga Tulfo fanatics, binubuhay kayo ni Raffy Tulfo dahil sa pagko-content sa kanya. Ang totoo niyan, tayong lahat ang bumubuhay kay Raffy Tulfo. Number one, dahil tumatanggap siya ng budget sa Senado. Ilang milyon ang natatanggap niyang budget galing sa kaban ng bayan. Pangalawa, yung mga taong nanonood sa kanyang Raffy Tulfo in action. Diba? Mamaya pa, pag-uusapan din natin yan. Diba nakakatawa? Kaya tignan mo, no? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Miss Alono dito sa live niya. Ngayon, kung titingnan naman natin yung mga sinasabi rito, ako, sa totoo lang, no? Akala ko si Direk Freddy na yung mapapalap trip talaga ako eh. Pero pagdating dito kay Tita iba ang arrive neto eh. Kumpleto talaga. Ito, papaalala ko lang ulit ha. Ito. Ibo-brought up niya yung isang babaeng nireklamo na nagpakamatay sa sobrang pamamahiya at kahihiyan na inabot dahil napatulfo. Diba? Sumalangit nawa ang kaluluwa nito si Adora. Pakailan to si Raffy. May ilan na ang nagpakamatay na dahil sa kakabuli mo. Yung totoo. Ilan na nagpakamatay? Ilan na nagpakamatay, Raffy, ng pambubuli mo? Tapos sinabihan ka lang na mayabang ni ateng vlogger, magdedemanda ka. Anong karapatan mo? My God. Kapal mooks. Oy, salamat sa mga nanonood. Di ko na-expect to. Kasi ang followers ko lang, 5 lang. Tapos team replay ba palagi? Try lang yan. Tapos actually napanood ko yung mga nag-message sa akin sa pinicture ako sa mga vlog ng iba. Tawa ko ng tawa kasi talagang gusto niyong mauna ako sa loob. Hindi ba pwedeng sa Kaya nga kaya nga Tita eh. Sabi ko, kaya nga Tita dapat ikaw mauna. sabay-sabay tayo? Hindi ba tayo pwedeng sabay-sabay? Brad Pitt at Caillou, hello, di man lang ano to? Magkakaroon ng koryo sa loob? Baka palabasin din tayo sa loob dahil lang iingay natin. Kakareklamo natin about kay Raffy Tulfo. sorry. Correct. Hindi man lang nag-sorry. At ang nakakaawa, alam nyo ba? Alam mo nakakaawa? Dahil mahirap lang si ateng Adora, mahirap yung pamilya nila o baka hindi rin nila alam ang kanilang karapatan. Hindi man lang sila nagdemanda. Putang ina, kung ako yan, dinimanda ko yan eh. Alam mo, I think this is where we need to to bridge the gap. I'll try to communicate with Attorney Libayan if there's any way na he can create an illustration. Like say for example, walkthrough on how to file a case. 'Di ba? Halimbawa, may nagpatulfo. Okay? Ito nagpatulfo, may na disgrasya, like say for example reputation or what, pwedeng file ng cyber libel at ng kung ano-ano pa. Ngayon, ang pwedeng gawin siguro infographics ni Attorney Libayan, no, dahil siya yung litigator natin, or ni Attorney Claire, kung sino man sa kanilang dalawa, ano ba yung tamang proseso sa pagpa-file ng kaso? Like say for example, may nag-cyber libel sa'yo. Okay? Ngayon, punta ka sa either sa PNP-ACG or punta ka sa cybercrime ng NBI. So after that, magpa-file ka doon ng complaint about sa cyber libel cases. And then from there, no, i-illustrate na sa inyo ano yung mga sunod-sunod na mangyayari. Like hanggang sa ma-file sa sa Office of the Prosecutor, ano yung mangyayari kung halimbawa may probable cause ang inyong kaso, hanggang siguro before mag-trial. No? Hanggang before maipasa sa korte
yung inyong mga papel. Hanggang doon. No? Tapos hayaan na natin yung mga prosecutors nyo or ang mga taga-PAW, mga taga-IBP at kanino kayo pwedeng humingi or saan available yung mga pwedeng mag-handle ng cases niyo. Ang pagkakaalam ko actually may nilulutong magandang project itong si Attorney Libayan. So I'm not the right person to share that. So maybe sooner or later siya mismo mag-share sa inyo. Pero it is something na talagang maganda. No, talagang maganda. Ito yung ito yung mga things na kailangan natin, no? Kailangan nating maintindihan, malaman. Kasi ang mga tao, ito yung perception ng mga tao, no? Pag may nagkaso sa'yo, you have this thing na, ay, wala akong pera. Na yung pagkakaso is laging para lang sa mayayaman. Hindi po. Hindi po. Ang pagkakaso ay para yan sa lahat. No? Kailangan din maintindihan of course na tao. Halimbawa, nag-file ka ng criminal case. Syempre, laging may nakadikit dyan na civil indemnity which is yung mga tinatawag natin mga damages. Diba? Hanggang saan magpe-play ang role ng isang prosecutor or ng isang PAW at ng kung ano-ano pa. It is best for us to equip other people the knowledge. Bakit? Kasi ito yung ito yung puprotekta sa kanila eh. And because yung mga napapatulfo, karamihan dyan sa mga yan is ang alam lang yung power ng barangay. 'Di ba? Yung power ng barangay. Hindi po. There's something beyond barangay. Definitely at the end of the day, nasa sa inyo yan if you want to settle with the person through the barangay, no? Kailangan, of course, maintindihan ng marami that there are a lot of legal remedies. Yun nga lang, iilan lang yung mga abogado na willing na magbigay ng alalay, na walkthrough. If you cannot afford a private counsel, andyan naman po yung mga government natin. No? Government lawyers, like yung mga natagapaw, even yung mga taga-IBP, nag-offer yan. May mga law firms din po na nag-handle ng mga pro bono cases. Okay? Kasi sa totoo lang, naawa ako sa kanila. Naawa ako dun sa mga napapatulfo para lang mapahiya. Hindi naman po tama yun. Diba? Hindi naman po tama yun. Kasi nakikita na nga natin yung, yung hindi magandang effect ng pagpapatulfo. Yes, hindi naman natin tinatagal na may natutulo, may mga nagiging positive result ang pagpapatulfo. Pero hindi rin natin dapat tanggalin yung ating kaisipan, no, na meron ding katotohanan na meron ding napapasama. Okay? Meron din napapasama. And sometimes, dahil sa sobra o sa tindi ng kahihiyan, yung iba nagpapakamatay na lang. Diba? Forward tayo. Si Rafi Monyo, demonyo yan eh. Ngayon nakikita na natin ang ugali niyan, sa totoo lang. Okay, sa case ni Ate Alona or ni Tita A, ito ba yung tipo ng tao na kakasuhan ni Rafi Tulfo ng cyber libel? Definitely, para sa akin hindi. Opinion niya yun eh. Yun yung nakikita niya eh. May basihan siya sa sinasabi niya. At may mga resibo siya. Ngayon yung iba dyan nag-iisip, bakit hindi pinagbabawalan si Rafi Tulfo? Kasi kailangan merong magreklamo. Kailangan merong mag-file ng reklamo laban either dun sa programa niya, kay Rafi Tulfo, or dun sa mga nagpapatulfo. Paano nga sila magpa-file ng reklamo kung wala silang alam paano? Ngayon, pag yan natulungan na natin yung mga yan, no? Naturuan na natin, nabigyan natin ng guide. Sa tingin nyo, magdadalawang isip yung mga yan na na hindi mag-file? 'Di ba? Kaya nga lagi, pansinin niyo, no, kung hindi niyo naiintindihan yung sinasabi ni Attorney Claire. Anong catchphrase niya sa dulo? Huwag niyong tulugan ng inyong karapatan. Kaya nga sila nandyan nag-advocate sila para walang na-oppress, walang na-abuso mga tao. And even itong mga tao to na gaya natin na nag-open up, nagvo-voice out,
'Di ba? Tayo ang nagiging target. Kasi may mga taong namumulat dahil sa mga sinasabi natin. 'Di ba? Lumalabas ang ugali ng hayop na yan. Ito naman mga fanatics, ewan ko ba. Sa totoo lang, alam mo ang nanay ko, ito chismis to ha, ang nanay ko, 72 years old. So ano na siya, old school. Feeling niya din si Rafi Monyo, mabuting tao. Kaya sinasabayan ako ng nanay ko na, Alona, wag mo nang banatan si Rafi kasi mabait naman yan. Oh my God. Alam mo yung nanay ko, pinangaralan ko. Pinamukha ko sa kanya kung anong klaseng tao yung iniidolo niya. Ayun, kasi hindi pa rin siya nagising. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, ma, dadagdagan ko yung ayuda mo. Ayun, nung dinagdagan ko yung ayuda ko, naniwala na sa akin yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, dalang-dala din sa paayuda ni Idol eh. Ada namimigay siya ng ayuda sa mga tao. Bilib na bilib siya eh. Kaya ayun, sabi ko, sige, mabibigyan kita ng ayuda. Sakay ka lang kumampi. Ayun, kumampi naman. Alam niyo na kung bakit maraming kumakampi dyan kay Tulfo. Kay Rafi Monyo. Dahil nga sa paayuda niya. Tingnan niya, magpapaayuda ako. Mga Rafi Monyo na yan, lalapit din sa atin yan. Feature po kayo ngayon sa live stream ni Dad. Bakit nyo, alam mo kayo ha, hindi ko alam kung matutuwa ako na pinipicture nyo ako. Kasi mapapaaga pagpasok ko sa oblo eh. Okay lang yan, Tita A. Tingnan mo yung dalawa, no? Walang sinisirang pangalan to the point na nire-raise lang nila yung bar na, hello, hindi natin kailangan na maging gaya ni Rafi Tulfo to the point na kailangan may dumadaan sa mga mental health issue dahil sa kahihiyan na inaabot. Tingnan niyo guys, punta tayo sa page ni Tita A. Tingnan mo dito, yung approach ni Tita A, very, very short at simple lang. Pero may sense. Pakinggan nyo. Sasabihin ko na po sa inyo yung style. Punta raw yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa nga kapag may nagreklamo. Pupunta mag-inspection. Pagdating po doon sa area, magkakaroon po ng pag-uusap, yung pong dole inspector at yung pong mga opisyal ng kumpanya. And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila lang po nag-uusap. So hindi alam kung anong pinag-uusapan. Paglabas ng dole inspector, may dala-dala na pong bag. Hindi alam kung anong laman ng bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation. At yan po'y base po, meaning base po yan sa mga na nasabi po sa akin. So ang aking po observation, mukhang hindi po seryoso yung dole para ma-solve po yung problema ng manggagawa. Again, going back. Alright. So, hello. Tita A, dapat ikaw si si Alright Junior. Kasi ang senior talaga dyan si si Attorney Libayan. No? Kaya sabi tuloy ni Attorney Libayan kanina, multiple cyber libel ka. Hello. Shoutout sa ating mga ka-unit team all over the world. And yeah, gusto ko lang ulit mag-share ng aking reaction video. Dito na naman kay Rafi Monyo, no? Nakakaloka lang kasi napakahaba ng chika mo, Rafi. Tapos yung datingan mo, yung totoong-totoo yung kwento mo. Nasa totoo lang kasi sanay na sanay ka eh. Talaga napakatagal mo na sa TV, no? So sanay na sanay ka na talaga sa mga istoryahan. Ang problema, Rafi, yung chika mo, chismis lang. Yung chika mo, kwento lang. Hindi mo nga na-validate yan. At alam mo pa yung nakakaloka? Pinipilit mong bigyan ng mali siya ang dole. Okay? Dahil nga syempre, ikaw lang ang magaling eh. Ikaw lang ang tunay na maaasahan. Ikaw lang ang pag-asa ng bayan. So, pinipilit mong bigyan ng mali siya yung kwento, yung chismis mo tungkol sa dole. Na, Rafi, may I just remind you, okay? Yung pagiging walang utang na loob mo.
You know what? Hindi mo ba naaalala na napakaraming mga manggagawa, lalo na't mga mahihirap at pobre, ang lumapit sa'yo? Saan mo ni-refer? Di ba sa DOLE? Sino ang tumulong sa kanila? Di ba ang DOLE? So anong chika mo? Kung ang DOLE ay mga walang hiyang tao at wala talagang ginagawa, kundi mag-under the table, paanong nangyari na sa kanila mo inire-refer ang mga pobre na lumalapit sa'yo? Okay guys, mamaya pag-uusapan natin tong part na to, no? Pero yes, Miss si Tita A, she's really making a lot of sense every single video na lumalabas sa kanya. Nakikita niyo guys, no? Nakikita niyo yung difference ng opinion ng bawat Pilipino. Opinion ng bawat tao. From kritiko ni Raffy Tulfo at saka yung mga na-convert na maging kritiko ni Raffy Tulfo. Hindi po sa lahat ng panahon ang mga tao ay madaling mauto or matagal na mauuto. Lahat naman tayo nakita natin yung gandang ginawa ni Raffy Tulfo. Okay? Pero lahat, karamihan pa rin sa atin, nakita yung pangit, no, na resulta. Imagine niyo ito lang guys, no, imagine niyo na lang. Kung si Idol nakatulong sa halagang, sabihin na lang natin, 50,000 pesos. Pero ang naging kapalit ay yung storya ni Adora na nagpakamatay. 'Di ba? Ano mas mabigat? Yung natulungan niyang mabigyan ng 50,000 pesos o yung naging resulta or yung naging rason kung bakit nagpakamatay yung Adora? Yung ba yung halaga ng buhay ng isang tao? If I remember it correctly, nung nangyari yun, parang ilang linggo yatang hindi nag-host si Idol. Bakit hindi kinasuhan yung mga nagreklamo doon sa Adora? Bakit hindi rin nagkaso itong lalaki kay Adora? Kasi kung naniniwala yung lalaki na siya ay niloko ni Adora, it could have been easier na nag-file siya ng reklamo, nag-file siya ng, sabihin na lang natin, estafa. Baka nabawi pa niya yung nawala sa kanya. Baka ngayon buhay pa si Adora. 'Di ba? Yung temporary relief na pinoprovide ng programa ni Idol or even ni Idol, siguro doon natin nakikita. Pero yung bad effect nun, dinidisregard natin. Alam niyo guys, kung gusto niyo tumulong, tulong lang. Wala sanang nagkakaroon ng ganong senaryo. Wala sanang nagpapakamatay. Wala sanang naiinsulto habang sila ay nandoon sa kanilang duty. Tapos pag nalaman na napatay, 'di ba? Oh, naalala niyo ba yung sinabi ni Idol doon sa sundalo? Grabe yung pang-insulto niya ron, 'di ba? Tapos natahimik siya nung nalaman niyang napatay sa engkwentro yung tao. Tama ba yun? Diba? Ito yung nino-normalize nyo eh. Ito yung gusto nyo. Which is ito yung funny. Karamihan ng mahihirap, no? Tayo, sa totoo lang, parte pa rin naman ako ng mahihirap. Di naman ako mayaman eh. Yung ibang mahihirap, nagagalit sila kasi hindi sila nakakatanggap ng tamang hustisya. Sa totoo lang, kadalasan, most of the time, ito yung nangyayari. Kayo na rin ang pumipili ng ayaw niyong sumunod sa tamang proseso para makakuha kayo ng dapat niyong hustisya. Diba? Mali ba yung sinasabi namin?
Mali ba yung nagiging observation ng maraming tao na yung mga nangyayari diyan, no, mali na, hindi na tama. Dahil dumarating sa punto, may nagbubuwis ng buhay sa sobrang kahiyan. Naalala niyo rin ba yung isang tawag na yung sabi nung caller nung nasa kabilang linya? Okay na po, papakamatay na lang po ako, tapos biglang binaba yung telepono. Kailangan ba natin yung marinig? At ilang beses ba natin kailangan yung marinig para lang matauhan tayo? Na ang pamamahiya sa isang tao ay hindi tamang paraan para maging liable sila kung meron man silang kasalanan. Ngayon, kung babalik rin natin yung senaryo, kung ikaw yung tinawagan, dahil ikaw ang sinumbong, ikaw ang pinatulfo, maniwala ka sa hindi, isa ka na rin sa magkakaroon ng galit kay Raffy Tulfo. Isa ka na rin sa magiging kritiko ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Nagagalit kayo sa mga tao na mulat na yung mga mata nila. Mga nanggaling sa pagiging tulfonatics. Ngayon, pinapakitaan na kayo ng kanilang mga nararanasan, and yet kayo pa yung may lakas ng loob na manakot. 'Di ba? Lahat po tayo nakatulong na sa ibang tao. Pero hindi po tayo lahat ng gamit ng tao. Hindi po tayo lahat ng umpres ng tao para lang sa kunong nakatulong kayo. Kasi yun lang yung linya nyo eh, nakatulong. Kapalit ng pagtulong, may naabuso, may na-oppress. 'Di ba? Sa sinasabi niyong libo-libong natulungan ni Raffy Tulfo, libo-libo rin po ang na-oppress. Hindi nabigyan ng tamang hustisya. Trial by publicity. Nasira rin ang buhay. Naintindihan niyo ba yun?